Okay mga boss, welcome back at ang topic natin ngayon ay tungkol dito sa i-upload natin na Sakura 735 old model na nasisinop pa. Old version na 735. Bali ginawan ko siya ng video from start to finish pero by accident mga boss. Kulang-kulang yung mga naipon kong clips. Hindi ko na malaya na isabay ko sa pag-delete kasi nag-delete ako ng mga video na para hindi ma-full memory yung phone natin. So hinahanap ko, parang sabi ko may kulang dito sa clip, may mga kulang. Yung start up talaga, yung nabura ko na pala. So ang nangyari dito, kwento ko na lang, pinadala sa akin dalawa yan, yung concert at saka yung Sakura. Pinadala sa akin ni Kuya, sino nga ba to? Nakalimutan mo pangalan. Basta si Kuya, taga Laguna yan. Nakalimutan. Pati ba naman pangalan nakalimutan ko pa. Dito yun. Tika lang, kunin ko yung nakakaya naman. Ayan, nakakaya ba? Resistor. Tika lang, tabi. Resistor capacitor. Anong Tama, kapag? resistor, sorry. 10 ohms, 10 watts. 10 Meron. ohms, malaki yun Oo. 10 ohms, 10 watts. Oo, ganyan pa rin. Ano ba yung meron ako dyan? Oh, sabay ka na dito. Total, nagre-record ako. May Shout out. Pangalan? Naisel po. Yan, okay. 10 Number one ohms. fan. Ay, number 1 talaga. Ang dami yung number 1. Store po pala ako. Wala pa eh. Wala. 10 ohms lang, 10 watts. 12 ohms. Ito pa rin eh. Hindi pa ako Magkano po isa? Ha? Magkano po isa? Magkano ba isa nito? 25 na lang. Bahala. Dalawa po. May ganito kang capacitor yan. Meron. Kulay pula. 60 ata yung sa akin. 2.2. 4.7 at saka 3.3. Ay, 4.7 na lang. Sa tingin mo kayo ba, na-check mo nga kung 2.2 po ito? Oo, 2.2. Okay. Tama pala nabili ko. Magkano po ito natin? 50 lang. Nagsisit up ka ng mo? Sound system. Yan. Tama. Okay, sige. Sige po. Nakalimutan na ata yung speaker niya. Okay. So may benta tayo ngayon. Shoutout din sa bumili. So ganito. Yung 735, marami akong video. Shoutout pala kay nakita ko na kay Kuya Ray M. Honyo. Yan. Kalamba ata yun. Kalamba, okay. So medyo napapagastos talaga siya ipapadala dito. Actually mga boss, kung ako lang talaga, ayaw kong tumanggap ng malayo kasi kino-consider ko din yung yung gastos nga sa pamasahe. Pag padala dito tapos pagpabalik minsan napapalaki ang gastos. Kaya mga boss, minsan natutuwa ako pag marami ako nakikitang mga tech vlogger din na marami nagtitiwala sa kanila at nasa iba't ibang lugar. Kahit papaano, yung mga malapit na, doon na lang sila magpagawa. Hindi naman sa pinagtatabuyan ko o ayaw ko ng grasya. Kumbaga, yung concern ko lang, ayaw ko din naman na ang customer ay gumastos pa ng malaki pa. Kasi magkano yung bayad ito from doon, parang nasa kulang-kulang 1,000 o 800 yung bayad sa shipping. O isipin mo pabalik pa, o sabihin na natin 1,600 balikan. Minsan parang halaga na yun ng isang repair. Kaya minsan yung labor ko din pag galing sa mga malalayang lugar, kahit minsan palugi na o inaano ko na lang binabawasan ko na lang din yung labor ko kasi sabi ko nga, teka lang, dito ang asawa ko. Balik tayo mamaya. Okay, tuloy tayo mga boss. Tapos ito palang tawag dito, itong 735, ginawan ko ng hiwalay na video nang nagka-problema yung re-resection niya. So nauna nang na-upload yun, napapanood na ngayon yun.
ilagay na lang natin dyan sa screen yung thumbnail para makita nyo. Tapos try ko ilagay yung card kung ano sa taas. Dito banda yan. Ilagay natin dito banda. Kung sakaling mapanood nyo. Tapos sa pag-end naman, ilalagay din natin. So tara mga boss. Tsagaan na lang natin kung ano yung merong ano. Kasi yung amplifier na to, last year pa talaga dapat. Nung una ko binuksan, ang dami kasing kulang na pyesa. Kulang-kulang na yung pyesa. Ang dami nang wala. Tapos, as in ano talaga, sabi ko kuya, magdi-December kasi nun. Sabi ko kuya, pag ginawa ko itong December, hassle to masyado. Baka wala akong kitain o ano. Kasi, kung gagawin ko ng tuloy-tuloy, mahabang oras yung ano. So, dumating itong January ko siya binuksan uli. Tapos sinimulan ko. Pagdating naman dun sa piyesa niya na kulang, or asa na ba yun? Ano? Nahirapan kasi ako maghanap ng mga ganitong klaseng potentiometer. Medyo may kamahalan to kaysa ordinary na ano, na potentiometer. So dumating siya, 2 linggo mahigit ata, kaya natapos natin. Napagana natin. So okay na siya ngayon, tinabi ko na sa taas. Tara, panoorin na natin. Sa po kanina yung may-ari, tutuloy na natin to. Bali, nag-check na rin ako sa online ng pwede ipalit dito. Walang akong nakitang eksakto na ganito yung haba, tatabasan ko na. At saka wala na yung base o yung pinakabahay niya, ito lang mismo. Wala na akong makitang iba. Nilagay ko muna sa cart. Tapos pag kailangan na kailangan o yun na lang talagang kulang, i-check out ko na lang. So unahin muna natin dito habang ano, hindi ko to magagawa ng full time, kumbaga paunti-unti lang. Dito muna yung mga kulang na pyesa dito ililista natin. Tapos yung mga jumper, ayan. So dito muna tayo magsisimula, palaki ng palaki pa ganun. Tapos i-check upin natin yung mga power transistor kung may sira ba dyan or buo naman. O kaya kalasin ko na lang lahat para sigurado. Capacitor, lahat yan namang kinalawang dyan, marami-rami to mga boss. Kaya sinabihan ko yung may-ari, baka magsisi siya pag natapos. Sabi niya, sige go pa rin, edi go. Bibilangin natin yung mga transistor dito, o resistor na papalitan, jumper, tapos i-charge na natin sa kanya lahat yun. Okay. So ayan, nilista ko na yung mga papalitan para pag computation pag natapos ay madali. Yung mga essential lang yun, yung mga talagang sure ball na napapalitan. Ngayon, kung madadagdag pa dyan, halimbawa yung mga ceramic hindi ko pa nalista, sakaling madagdag pa dyan, i-additional na lang natin yung resistor, transistor, capacitor na sure na papalitan. Yun muna yung nilista natin yun. Ito mga ceramic kasi pasuhin ko pa yan, pero yung mga transistor sure ball na tinamaan ng kalawang, palitan na talaga, tsaka yung mga capacitor. So start tayo dito, i-clearing natin to, tapos tataniman natin ang pyesa. Ngayon kung anong matapos natin ngayong araw, yun lang yun. Sunod naman yan ay move on naman tayo sa ano. Pero tingnan pala muna natin yung kung anong laman dito sa ano, sa pyesa, kung anong meron dito na ano, hindi ko pa ito nabubuksan. Sabi ng may-ari kasi andito daw yung mga pyesa na ano, na kinalas doon. So tingnan natin. Ayun yung mga capacitor, resistor. Tingnan natin. Yan. Ano yun? Yun lang yung laman at saka transistor yan. Yun lang yung laman niya. Effector wala na, kinalawang na. Mostly mga ano lang to, mga screw lang at saka ito mga resistor lang. Yun lang naman ang laman niya pala eh. Yung ano, yung pindutan buti andito. Yung dito. Andito. So itabi na lang natin lahat yan at saka yung knob. Tabi na lang natin. Ngayon, itago ko muna tong kaha. Kalasin lang natin yan pag natapos kasi hindi ko naman matatabaho to ng tuloy-tuloy. Kumbaga sisingit-singit lang natin yan kasi mahabang oras ang kailangan ito.
Natatawa. Ginagaya ko yung mga sikat na ano. Okay na dito mga boss. Ito, siguro saka na lang yan. Pag-testing na natin. So, priority natin yung bagong mga resistor. Yan. Capacitor, jumper. Ito na yung mga pinagtanggalan natin. So, tingnan nyo nangyari dito sa ano, kung hindi pa natin kinalos, hindi natin malalaman sira. Tapos, yung mga transistor naman, ito nangyari oh. Biyak. Diba? So dito, tapos na dito banda na area, dito naman tayo. So kakalbuhin natin yung isang linya. Tapos sunod naman yan ay itong ano naman, hanggang sa matapos. Bukas, iba naman muna yung gagawin natin. Hindi naman pwedeng araw-arawin natin to. Okay mga boss, natapos na natin dito, pero kulang pa tayo ng mga transistor. Uy, hanapin ko pa pala yung dito, nahulog ata. Ibabalik natin. Kulang lang dyan ay mga 5401. Nilista ko na rin dito yung mga pinalitan natin pyesa. Ayan yung ibang mga sira. Lalagay natin dito yan, o ilalagay dyan sa loob. So pagkatapos ito, lilinisan ko lang tong ano, mga resistor. Tinister ko na dalawa yung sira dyan, ilalagay natin dito. Then antay tayo ng pyesa bago dumating. Tapos yung kaha, ibabalik ko muna uli sa taas para hindi makalat din. Unahin ko muna tong isa, naka-schedule na 5 auto. Okay? Lang dito sa ginagawa nating ano, Sakura. Siningit ko muna. Dito naman, ilang resistor lang yung napalitan dyan na may kalawang. Yung iba, okay, stay natin yung camera. Stay. Yung mga switch lang talaga, taka ito, 'di ba, wala na. Kasi ano na 'yan eh, katulad nito, naputol na. Andun sa ano, so standby na lang 'to. Buti na lang pala nag-imbak ako ng marami mga switches dito. Kaya walang problema. So ngayon, ano ba gagawin natin ngayon? Tapos na 'to. Tutuloy na natin yung pag-upgrade ng or yung sa Concert 5 Auto. Saka order na rin ako ng pyesa nito. So, sinusubukan na nating ibalik yung mga ano, yung wiring pala dito, hinihinaan ko na lang kasi marami ng kinalawang at saka yun, pinix ko na para wala nang loss. Yung dito okay pa naman, ito nakakapit naman dito kung sakali. Double check ko na lang yan pag ano. Pwede ko rin tingnan pala dito no. Okay pa naman. Pasadahan ko na lang to ng glue. Ayan, ayan. Tapos iyon ikakabit natin. Tapos yung pan. Yun muna. Hindi ko pa pala nasabay sa listahan kung ano yung mga pinalitan dito. Saka na lang yan pag ano. Medyo may kamahalan din kasi yung mga ganitong potentiometer oh. So online pa natin binili. Parang nagkakahalaga ata ng ano eh. Wala ba ditong pricing? Walang price no. Nagkakahalaga ng ano eh. Kasi 2 piraso lang. 100 plus na. So parang 60 plus isa, 60 pa 70 ata isa. So update ko lang kayo pag ano. Dito kinalas ko tong cover nya. Napansin ko sira na pala yung isang terminal. So gagawin natin diyan, papalitan na lang natin tong fuse holder. Meron naman ditong nilagay na, pero sayang naman tong space na to. Ayun, meron naman tayong fuse holder para balik pa rin sa dati yung style niya. Tapos dudugtong natin to. Yan mga boss, yung naputol dito. Then maglalagay pala ako ng 2 capacitor. So habang ginagawa natin to, anayos ko dito, may dumating Bluetooth naman. Titingnan lang natin yung charging nito. Hindi daw nagcha-charge, yun ang ayusin natin. Sinubukan ko nga, walang ilaw. Baka naputol yung wire or natanggal yung saksakan. O yan, umilaw naman. Baka maluwag to. Nagcha-charge naman. Ayan o. Mga boss, nagsundo ako sa anak ko kanina, kaya nakahuli tayo dito. So tapos na dito, nagkabit na tayo ng bagong capacitor. Nga pala, yung may-ari nitong speaker, yan ang problema. Nakapinding muna dyan, hindi ko muna gagalawin. Tapos may nabili tayong amplifier, ayun o. Wala na.
hindi na talaga siya, ano yun, DBOJ ata yun. Hindi na talaga siya pwede gawin, gawa ng wala ng transformer, tapos puro kalawang na yung laman. Tingnan nga natin, ilawan na natin kung kita nyo yun. Yung laman niya, puro kalawang na lang talaga. Yan. Yung kaha, ganun din, damage na. So isa-salvage ko na lang dun yung pwede makuha na pyesa. Tapos yung kaha, wala talaga, dispose na yun. So yung daily vlog natin kahapon, wala namang significant na nangyari, kaya hindi ko na-upload. Plus yung ngayon, pagsamahin ko na lang, no. Ay, mamaya pala may gagawin din ako microphone wire. May nag-order sa akin. So may mga microphone na tayo dito. Gawin ko pala muna yun, para ano, nabayaran na ako, ipapaship na lang bukas. Okay, yan. Lipat natin yung sounds. Makalat, makalat. Okay na rin yung mic, tinisting ko na. Ayan o. Hello, sound, mic test, sound check. Okay na rin. Ilaw. Yung dito na lang. So gumana na. Capacitor, hindi ko pa pala nilista. Yung sa relay. Tapos yung mga potentiometer. So ang gagawin dito mga boss ay i-ano na lang, i-testing na lang, finalize, tapos i-release. Lipat natin. Yan. Maglulus pa ata. Hindi naman dito. Natin. Yan. May loose pang ano. May problema pa tong ano, relay. So yun na lang, yung contact siguro ng relay linisan natin. Tapos wala na, finalize na to. Ngayon, ginawa natin to ng hiwalay na video. Nilagay ko doon, in-upload ko ng hiwalay yung problema sa relay, shinare ko. So ilagay na lang natin dito sa comment section, sa ano, sa card, ilagay natin dito sa dulo. Tapos yung link ilagay ko na lang sa comment section or sa description na lang. I-click nyo na lang. Tapos sa end screen, ilagay din natin yung pag-troubleshoot. Siguro okay na to mga boss. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Kung wala na mga ano, activity o mga ano na mangyari, i-end na natin dito kung wala na mga pagbabago. So linisan ko na lang yung contacts dito sa relay uli. Tapos pwede ko na tong i-release. So ayun nga mga boss, napanood natin yung nangyari sa ano, kung ano yung mga ginawa natin. Mahaba-haba yung listahan natin ng mga pyesa na pinagano natin. Andun pa sa notebook at marami-rami yun kasi halos lahat ng resistor kinalawang na. Wala ng capacitor. May transistor pa na isa doon na sibak. Saka resistor na puti, yung 5 watts. Tapos yung mga wire pa, napalitan natin yung wire, diba napansin nyo yung connector, wala na kasi, parang ano na eh, hindi na maganda yung connection. At saka yung terminal niya mismo o yung socket niya, may mga kalawang na rin.
Tapos bandang huli, kasi walang relay yun, nung dumating dito nilagyan ko na lang yung relay, nag-loss pa, kaya nung tinapi ko, no, ang ginawa ko doon, yung contact niya, niliha ko na lang. So meron tayong liha dito na number 1000. So saktong-sakto lang talaga doon sa ano niya, para pag contact mo lang ganun, lapat na lapat. So okay naman na siya. So yun lang mga boss, at next time gandahan pa natin yung pagpa-vlog natin para ano. So